Hello guys, magandang umaga. Ay, magkatanghali na pala. Dito ako ngayon sa tahian ko. Wala na ako tahiin eh. Teka, isa ko. Ay? Tahiin ko, coffee na. Ayan. Talagyan ko ng paha. Napalagyan ng customer. Ay nako guys. Ano ba? Hirap ngayon sa Malaysia. Lockdown. Wala ng part-time. Nakaka-part-time naman ako pagka ina-allowed na. Bibigyan naman ako ng kalayaan ng amo ko. Pero once a week lang yun. Stay in ako dito sa... Ang amo ko din naman mayaman eh. Tama lang mabuhay. Ito lang klase naman, online class naman kami ngayon eh. Hindi na ako pupunta dun sa school, sa Perkin, Dilanipo. Hindi na mamamasahe ka. Dito lang ako sa bahay. Dito sa bahay, dito sa bahay. Tapos, yung sideline ko, pag wala yung amo ko, nanayin ako. May makina ko oh. Sira na yun. Pero okay pa to. Pwede pa tumakbo. Ayan. Natanggap ako na gusto ng customer dito lagyan ng paha yung ulo ng ito yung ng pupina. Alam nyo guys, tayo mga babae, alam nyo girls, tayo mga ina ng pamtahanan, meron naman din hindi naman nakapag-aral. Pero may idea, tulad ko, hindi ako nakapag-aral. Pero may idea ako sa sarili kong sikap. Totoo ako. Pinag-aralan ko talaga na manahi. Matutong manahi. Kaya mo nang abroad ko noon, sa Saudi, mananahi ako sa Saudi. Pero ang dala ko lang yung experience ko. Hindi ako nakapag-aral. Pero ilang taon din ako na-experience manahi, tumanggap ng tahiin. Ayun, kaya pagdating ko dun sa Saudi, maganda naman ang naging trabaho ko dun bilang mananahi. Family sewer, hindi sa mga boutique sa labas, sa family. Yung damit ni madam yun lang ang tinatay ko. Mga gown niyan luma, nire-remodel ko. Tuntua naman siya kasi yung luma niya na ayaw niya na yung style, ngayon nabibigyan ko ng magandang style na akala mo kasi marunong ako ng ganyan na mag-style ng mga lumang damit. Lalagyan ko ng style, lalagyan ko ng buhay base sa taon. New generation na. So, yung isang gown nabubuo ko galing sa iba-ibang style. Pinipick up ko sa iba-ibang style ng gown. Tapos, pinagkasama ko sa isang gown ni madam. So, yung lumang gown niya, natanggal ko lahat ng kanyang mga old design, natanggal ko yun. Nagka-create ako ng bago kong design. Yun ang galing ko sa pananahi. Kaya din ako na minahal ng amo ko. Kasi nabibigyan ko ng buhay yung lumang gown niya. Gumaganda. Take note, yung madam na yun sa Saudi, ano yun? Asawa ng Royal Protocol ni King Fahad. Malaking tao din yun sila. Kaya yung nakita nila na maganda yung gown ni madam. Ay nako, mga ibang madam din, mga prinsesa, ringan, pwede ba ibigay mo to sa mananahi mo? Gawan niya naman ng style tong damit ko, gusto ko ganitong style niya. Nung naramdaman ko na ninegosyo pala ako ng madam, kasi nandingil siya din sa ibang mga kaibigan niya, sinisingil niya yung mga kaibigan niya na nagpapa-repair sa akin ng damit. Sabi ko, tapos hindi po ko binibigay sa akin, hindi naman, binibigay, sinusulo ni madam. So ginawa ko, inuutakan ko siya, sinisira ako ng, yung doon sa bobbin case ba, kasi pag nilose mo ng konti yung tornilyo doon, hindi ka na makakatahi ng maayos. Ang mangyayari sa tinatahi mo, tuhog-tuhog parang tuwalya. So kaya na ginawa ko, para hindi niya na ako hindi negosyo niya ako. Ang nasa kontrata ko family sewer. Sila lang ang pagsisilbihan ko. So hindi ako mapwersa ni madam na tahiin ko yung damit niya. Damit ng mga kaibigan ng mga prinsesa. Isang araw, ito si Lama.
Yung anak niyang bunso na babae. Kahit bata pa pero malaking bulas, malaki pa sa akin, siyempre Arabi. Sabi niya, Sarah please, make it nice my pants. Sabi ko, sabi ko, Lama, may problema yung natin, yung makina, hindi gumagana. Kaya mo yan, sige na, kahit kamay mo. Iwan ko sa'yo na, after 2 days, kailangan tapos na yan, sabi sa akin ng bata. Hala, paano ito, malalaman ni madam na hindi naman sila yung makina. Isip ako, kinamay ko yun. Yung iba kinamay, pero yung iba hindi pwede ikamay. Kailangan talagang idaan sa makina. Kasi medyo matitibayan ko yung sa makina kasi pag doble mo yung tayo, tsaka maganda yung pagkakatahi, hindi makikita yung bubuka yung ano. Pero pag kinamay mo, yung pagitan ng stitch ng pagtahi ba, makikita doon. Kaya pag sinuot niya, mataba siya. Hindi pag suot niya, bubuka yun. Kailangan talaga yung linya, yung tahi talaga ng makina. Para pari-pareho ang sukat ng daan ng tahi ng makina. Sinubukan, binalik ko yung dati. Binalik ko yung, yung niluwag ng contour nila, binalik ko. Dahil naawa ko sa bata eh. Pero hindi ko naisip na mahuhuli ako ni madam. Sabi ni naayos ko yung, na-remodel ko yung pantalon niya. Ternuhan pa ng blouse. Puro mga luma yung mga damit na yun. Nire-remodel nga eh, yun ang trabaho ko dun, taga-remodel eh. Tapos, nakita ni madam, Lama, okay na ba yung makina ni Sarah? Sabi, yeah. Sabi niya, see, ship ka. Tignan mo kung paano nagawa ni Sarah, ang ganda, nag-fashion show yung bata sa harapan ng mami. Akit yung mami doon, sabi niya, nasa 3rd floor ako eh, doon ang tahian. Akit yung mami. Masya Allah, okay na yung makina mo ha? Okay, tapusin mo yan. Sabi ko, wala akong kawala. Kailan mo sino gumawa ng makina mo? Sabi ko, wala, hinanap ko lang kung saan yung sakit. Pero actually ako yung nagbigay ng sakit sa makina kaya hindi ako nakatahi. Nakuha ko ng tawon sa paggawa ko. Sabi ko lang niya itong amo ko ng lagat lang. Hindi talaga ako lulubayan ito. Kahit mo sana, kasi pagka nasira ang makina, nakapagpahinga ako. O nga naman, kasi pag buhay ang makina, kailangan trabaho ko ng trabaho. Kaya ginuutakan ko sila, yung makina, luluwagan ko yun, magtugtog, hindi na makatahi. Kasi ang tela naman, may katira naman kasi na, sa makina kasi minsan, pagka ang nasanay yung makina, kasi may karami talaga na para dun sa tela eh. For knitting, kailangan meron sa sinulit na karayom na para sa knitting. Maganda pa naman yung makina ni ma'am, bago eh, senior. Pero di pa jack yun. Di pa jack tsaka motor. Kailangan hindi ko ginagamit minsan yung motor. Gusto ko pa jack kasi may control. Hindi. Sige, tayin ko na. Tinapos ko na yung damit ng prinsesa. Remodel din ha. Pero may isa din na ako ang nag-cut. Buong tela binigay sa akin. Night gown. Yung malambot yung tela. Sexy ang labas ng ni madam eh. Ng madam na prinsesa. Pero yung isang remodel, yung inuna ko kasi madali lang. Binago lang yung style niya. Pinagyabang na naman ni madam na okay na raw yung makina ng kanyang kayata. Tawag kasi ng mananahi kayata. Dito naman, tawag dito ay tukang jahit. Sa Malaysia, tukang jahit. Sa Saudi, kayata. Hindi na nga. Sus, nag-promote na naman tong amo ko. Nagyabang dun sa mga ladies. Kasi yung mga babae kasi sa Saudi, kada gabi, hindi naman kada gabi, meron lang kasi nga pag nagkayayaan, grupo yan ng mga babae, ng mga madam, walang mga lalaki makahalo doon, mga banat, mga dalaga, ganyan, sa puro babae. Tapos ang mga kasama nila, mga katulong nila, meron silang mga alala yung mga Pilipina din, mga katulong. So doon kami nagkita-kita, nagkakabalitaan, ng ganun. O alam mo, sabi nga ng isang maid doon, ng isang madam. Kaya alam mo ba, yung madam mo, pinagayabang yung tahi ng kanyang kayata, ikaw pala yun. Sabi ko, bakit? Ang sabi ni madam? Sabi niya, magaling ka raw manahe, magaling ka raw mag-remodel. Kaya, binibenta niya yung mga ginagawang binibenta doon sa mga amo. Talaga, walang hiya yung amo na yan ah. Siya ang kumikita, ako hindi. Yung sahod ko, fix yung sahod ko kasi nasa kontrata eh. Sabi ko, ninegosyo ako ng kaya sabi ko, minsan pag nakita ko marami na siyang kinukuha, inuutakan ko siya. Sinisira ako talaga yung wala namang alam sila sa
Kasi siyempre, madam yan eh, hindi naman niya alam kung may makina. Alam niya, bumili ng makina. Hindi siya marunong gumamit ng makina. Hindi niya alam kung anong sira niyan. Hindi siya marunong. Ako, alam ko. Alam kong ayusin. Alam naman tayo mga Pilipina. So yun ah, ganun lagi. Pa sabi ko, madam, hindi pwede makatahinga ng makina. Bakit? Sila na naman. Oo, okay. Sabi mo sa driver, dali niya doon sa pagawaan. At kailangan matapos yan kasi gagamit niya sa evening, sa party. May party kami doon, gabi, night party. Kailangan matapos mo yan. Kasi dalhin nyo ngayon yung andun. Yung makina, kasama sabi mo sa driver. Sabi ko, at dude, naman. Sabi, din namin sa paggawaan. Eh, Pakistan shop din eh. Sabi yung taga-ayun sa repair machine. Yan. Pakistan yung katarang lilimit. Nag-ayos. Kaya sabi gano'n, anong mangyari sa makina mo? Bago yan ah. Oo nga, bago. Bakit? May problema, hindi ayusin mo. Pero salta kami Arabic. Sabi niya, tingin siya, ilang beses niya inukit-ukit yung ano sakit. Hindi niya alam. Tataka ako. Sabi ko, ala, simple lang ang sakit. Hindi niya alam. Tapos pinalitan niya ng bagong babin. Sabi ko, ay, sabi, pinagamas na ko yung trabaho niya. Maayos ito. Hayaan ko na. Trabaho eh. Kahit sa kanak magpahinga. Kinakausap ko yung sarili ko. Abay, pag diesel book, pinalitan niya yung babin case. Yung babina, pinalitan niya. Yung niluwagan ko doon, binigay niya sa akin. Tapos binigay niya ng bago. Ay, hindi gumana. Tuhog-tuhog pa rin. Sabi ko, ala, ano nangyari? Anong sabi nung Pakistan repairman? Sabi mo sa madam mo, bumili siya ng bago. Ay, bago nga yan. Tawa ko. Bago nga yung makina eh. Hindi sabi ko, ito. Ibigay ko yung telepono na eh. Oh, sige. Talk to my madam. Binigyan, nag-usap silang dalawa. Arabic eh. Tawa. Ay, syempre, mabilis ang Arabic. Hindi ko na maintindihan yun. Ako, ang alam ko lang ng Arabic eh. Basic lang. Sabi ko, pero nakita ko yung itsura ng Pakistan na nag-repairman. Masama ang mukha. Kasi ibig sabihin na hindi niya kayang ayusin yung problema ng makina. Alam mo, sabi nga nung ano. O, sabi ni madam, bumalik na raw kayo dun sa bahay. Sabi nung ng Pakistan. Sabi ko, hala. Paano ito kayo makakatahi? Kunyari pa ako. Pero sa deep inside, tuwan-tuwa ako. Kasi hindi pa ako makakatahi eh. Siguro isang linggo na ako nagtrabaho kasi sila yung makina. Sabi niya, tuwan-tuwa ako nun. Nakikita na utakan. Hindi nung padating doon sa bahay. Ano kaya ang problema ng makina na yun? Isip si Malat, hindi gumastan yung makina. Ano kaya problema ng makina na yun? Sige ka na, balutin mo yung damit ni madam. Ano pangalan ng madam niya? Nalimutan pa ng pangalan ni madam. Balutin mo yung tela niya at babalik ko sa kanya. Hanap na siya. Dali nila doon sa boutique shop, sa ibang shop na lang. Sabi ko, alhamdulillah. Pero pagkatapos na wala akong trabaho nun, ang trabaho ko na, pinatulong niya ako magtrabaho linis ng bahay. Okay lang. At least hindi ako nahirapan kasi pag nagtahi kasi ako, ang sakit sa likod. At saka, doon lumabo ang mata ko dahil madilim kasi yung lugar. Kaya, tas hanggang gabi pa. Basta, tas yung kamay ko nanginginig pa. Pagpagod ba, tas nagugas ako ng kamay. Doon ako lumabo ang mata ko doon sa panay sa Saudi. 3 taon ako na nahiling. 3 taon na naman, yung iba nga 10 years na na. Pero na nga, hindi ko talaga kaya yung ganun. Ewan, bakit ganun? Hindi ko feel good kasi malayo ko sa pamilya. Siguro, homesick din eh. Di nung ang trabaho ko, si madam din ako makuha ng tahiin sa mga kaibigan niya. So, ang ginawa ni madam, Sarah, tulungan mo si Nasria, yung Nasria Indonesia. Tulungan mo si Nasria na magsawi ako yung pagkain. Nasria, tulungan daw kita. Yun ang trabaho ko doon. Tulong ako sa mga cleaner doon, tsaka sa nagluluto sa kusinera. At least, nakakakain. Kasi pag tumulong ako sa kusina, nakakain ako ng masarap na pagkain. Kasi sa baba yung kusina eh. Pag ang trabaho ko lagi sa taas, minsan hindi nila ako nahatdan ng pagkain. Gutom ako sa taas. Kaya ang ginawa ko, bibili ako ng sarili kong pagkain. Sayang naman kung ako pag-gastos, samantala pag dun sa baba, kasama kami lahat kakain. Hindi kasi pwede iakyat eh. Pag iakyat, malaman ni madam, magagat si madam. So, ang ginawa ni Nasria, yung sabi nga sana,
Sabi niya, pero sila Indonesia, hindi siya marunong mag-Arabic, hindi marunong mag-English. So, sign language lang kami. Hindi nga. Ang kan, sarap ng pagkain. Magluto sila ng roast kabsa, bijinjan, dolma, tapos yung roti Arab, may cheese, jubna, ang tawag. Tapos lagi ako kain kami ng kain lagi din kasi marami pagkain talaga, marami. Hindi madamot si madam sa pagkain. Basta ang problema lang, lagi silang, ang request lang talaga, lagi silang on time sa pagkain. Handaan lagi, magtulong kami na sila. Ayun, tas lagi, ang problema naman, laging may party. Ako sabi ko, mananahin na lang kaya ako kasi tagahugas ako ng kaldero. Kasi siyempre may tagaluto eh. Ako siyempre assistant. Hiwa ng mga naghiwa ng mga igagayak yung mga ingredients, yung mga sangkap ba. Tapos yung si Nasria, yung Indonesia, siya lang yung taga-ganun. Ako tagahan talaga ng mga gamit. Okay, gusto ko naman yung tumutulong ako sa kanya eh. Adi, partner kami dalawa sa kusina. Ay, tuwaba ako doon kasi kain ng kain. Yun, sabi ni madam. Sabi, may good news na siya sa akin. Anong good news? Abay, may dadalang bagong makina. Patay. Wala na ako, no choice. Stay upstairs. Yun, nag-focus na ako sa panay. Natapos na yung tahiin. Ito naman si madam, nagbakasyon sila sa kanilang kampong sa Madina. Tapos pagdating na, meron silang dalang aso, tuta. German Shepherd yung aso. Siyempre, tuta pa siya, maliit lang siya. Nung lumaki na, ay naku, ang taas pa sa akin. Ako lagi nagpapakain doon, mabait sa akin yung aso. Lagi. Pero laki ng ngipin. Laki ng aso, pagka German Shepherd. Tapos ngipin niya, mga pangin, ang tapangan. Tapos pag may nakita ibang tao, galit na galit. Buti sa akin maamo kasi ako nag-alaga mo lang ng baby siya hanggang sa lumaki. Ito naman yung last na pagbigay ko sa kanya ng pinakawalan ko siya. Kasi hindi naman siya lagi nakawala, lagi nakakulong. Yung pinakawalan ko siya para patakbuhin kasi para lumakas yung kanyang mga binti. Hindi yung lagi nakakulong. Ay, sinagasaan ako ng hinamag ako ng aso. Sinagasaan niya ako. Bagsak ako. Ang pagbagsak ko yung masama pagbagsak ko, yung itong dito ko, yung ankle, yung sa paa, gumanon. Kaya sabi sa'yo na, siguro, may naipit siguro ng ugat. Ilang buwan ako din nakalakad. Yun ang dahilan kung bakit ako huminto na sa trabaho. Nagpasundo na ako sa embassy. Hindi ko na kaya dahil, hindi naman na ako pinapresa na magtrabaho. Pero, nahihiya akong magtrabaho na, nahihiya ako sumasahod ako tapos hindi ako nagtatrabaho. Tsaka, siyempre minsan Arabic, hindi ko alam hindi ako masyadong maintindihan sa mga native na Arabic. Yung mga basic na Arabic lang, naintindihan ko yun. Diyan, ikwentuhan sila. Pero hindi ko alam kung nilibak nila ako, susumbatan ba nila ako dahil mag-usap na gano'n. Pero, para naman makaganti ako sa sinasahod nila sa akin. Yung bata, mayroon silang bunso, mga 10 years old lalaki. Ako nag-aalaga, pag si madam wala, ako nag-aalaga noon. Binabantayan ko yung anak nila, si Hani. Kaya, ganun. Malaking bagay din naman kay madam kasi si madam party goers yun. Lagi, yung asawa niya, iniwan niya lagi. So kaming tatlo mga babae, si Fatima, si Maria, si Nasria, ako. Lagi kami nakabantay dun. Yung madaling araw uwi na si madam. Ako si sir nasa taas. Si madam wala pa ba? Mapi, Moiji. Sabi namin wala pa, hindi pa umuwi. Sabi niya, ya Allah, sabi niya, nagagalit na yung amo namin. Si Baba, nagagalit na. Sabi niya, lagi bang ganyan ang amo mo? Amo nyo? Kasi ganito pala. Si Baba pala, dun siya nag-stay sa kay King Fahad. Umuwi dun sa bahay, dun sa kami nakatira. Dun sa kay madam. Kasi kasama namin lagi si madam and family. Wala si sir. Kung umuwi si sir every 2 or 3 months bago siya umuwi sa bahay namin. Ni madam. Tapos, minsan lang umuwi si madam, si sir. Iniiwan palagi ni ma'am. Kaya si sir, sabi ni sir, ganyan ba lagi yan, madam niyo? Sabi namin, hindi. Siyempre, pektak pa namin kasi baka may sampalin, baka may bubulin. Pero ilang taon din ako doon nakatira sa kanya, hindi ko nakitang binugbul niya yung asawa niya, hindi ko nakitang inaway niya yung asawa niya. Siguro nag-aaway siguro sa loob ng kwarto. Pero hindi namin narinig na nag-aaway sila. Yes, kasi aminado naman din si madam na party goers talaga siya eh.
Ganun ang mga babae sa Saudi. Parang sabik sila sa makawala sa bahay. Kasi nga naman boring yung buhay nila. Meron mas lamang. Maraming ginto, maraming pera, maraming mga branded na mga gamit, mga bike, anything na gusto nila. Pero ang kaligayahan ang wala sa kanila. Kaya minsan pagka may masama ang mood nila, ang pangakatulong ang pinagbubuntunan. Yung Indonesia nabubog. Pero never sa akin. Ako ang nagtanggol sa Indonesia. Oh, swear. Hindi ako gisingaling. Una dating ko lang doon, nasampal niya yung Indonesia. Nang dumating nga mga ilang buwan na, kasi inawat ko siya eh. Malam, huwag mo nga yan, gadasal, huwag mo, ito haram, sabi ko mo. Haram. Huwag mong gagayanin yun sa nagdadasal yung tao, tapos sasampalin mo. Mula noon, hindi na yan natatakot na si madam na, kasi ako nagtatanggol ko yung Indonesia. Siyempre, parang kasing Pilipina yun. Bata pa yung Indonesia. Ako yung matanda sa kanila dun. Tapos yung, gano'n na ang araw namin buhay. Si madam, lagi party goes, nadali yung araw namin. Yung si sir, naawa kami kay sir. Minsan lang nandun sa bahay. Tapos iniiwan palagi ni madam. Gano'n na mga madam, mga maritigas ang huli. Pero ang mga lalaki, hindi sila pwedeng magkuha na kasi pag dinimanda sila, talo sila. Kasi dapat magpaligaya ka ng asawa. Pero kung sasaktan mo, at yung sasaktan mo ang asawa, malaking kaso kasi yun. Kaya hindi nila ginagawa yun. Kaya tuloy ang mga sa mga nakita na makatulong na parang kulang sa knowledge, yun ang kanilang inaapi. Kasi nasirya, Indonesia yun. So, kasi di marunong mag-Arabic, di marunong mag-English. Hindi gaya ko na, alerto ako eh. Marami akong baon, talino, utak kinagamit ko, kaya hindi nila ako doon na ate. Tapos napagkatiwalaan pa ako doon dahil naging second mommy ako ng bata eh. Kahit na mananahi ako, pero inalagaan ko yung anak niya bunso na wala sa kontrata yon na magnani. Inalagaan ko yung bata, yung anak nila. So si madam, happy go lucky na siya kasi may tagabantay na sa anak niya. Nung habang tumatagal, hindi makatulog yung bata na hindi ako katabi. Binagalit si sir. Iwanan mo yan. Sabi ni sir, iwanan mo yan. May nanay yan. So, sir, wala po si madam yan. Doon pa sa nasaan ang madam mo? Andito. Nagalit si sir. Tinawagan yung madam niya. Kasi ang laki ng bahay. Hindi sila ganong laging kikita. Malaki ang bahay. Yung bata, umiiyak yung bata. So, Arabic sa ito. I love Sarah. Let him, sabi ni sir. Sabi, iniwan ko kasi utos ni sir eh. Sabi, magalit yan. Sapakin ako nun. Iniwan ko yung bata. Umiiyak yung bata. Tinawagan yung sawa niya. Hindi umuwi ng maga. Hindi umuwi agad si madam. Hindi para tapos yung party. Narinig ko yung bata, umiiyak. Tapos lumabas yung bata. Tinawag ako, hinila yung kamay ko. Hindi pa ako makatulog. Naglambing ba? Sinabihan ko yung bata. Nakatulog yung bata. Saka ako iniwan sa kwarto niya. So, nung nakita ni sir na galing ako sa kwarto at nakita niya yung bata tulog na, hindi na ako pinagalitan. Anong ginagalit ni sir? Yung bata kasi ayaw kasi ni sir na yung anak niya lalaki sa katulong. Gusto niya yung anak niya lalaki sa nanay. Yan ang gagawin naman ng nanay party goers. Kaya yun, sabi naman ni sir, hindi ko nakita na nag-away talaga sila na sige, kasi lalaki, naintindihan nila kasi yung kaboringan ng kanilang mga asawa sa bahay. Kaya minsan, marami din ako nakikita doon na nabubugbog ng madam. Kasi nga, mga boring kasi ang buhay ng mga madam. Kaya pag ang katulong mas sexy pa sa madam, mas happy pa sa madam, ay nila nun. Bihira lang yung amo na sumasang-ayon sa nag-i-enjoy yung katulong. Bihira lang yun. Kasi pag hindi ka makisimpatya sa kanyang kaboringan, bugbog ka. Kaya niya, pag boring siya, boring ka rin. Pag kinausap ka ng kanyang mga, labas siya ng kanyang sama ng loob sa kanyang mga buhay-buhay, pakinggan mo yun. Makiride on ka na lang. May madam na ganyan, kasi ako din ganyan din si madam. Kinikwento niya yung buhay niya na, boring yung buhay niya. Di, kawawa ka na pala, madam. Okay, don't worry, I'm here.
I help you, madam, don't worry. Kung di mo gagawin yung ganun, bugbog ka. Kaya kailangan talaga sakyan mo kung anong kaburingan niya. Boring yung buhay ng amo. Magburing-buringan ka rin. Hindi, napag-aralan ko kasi mga ugali ng mga Arabo kung paano sakyan yung mga ugali nila. Ganun talaga yan. Kaya, alhamdulillah, hindi naman ako nabugbog doon. Kung hindi, ako yung napagkatiwalaan na nga ako, nilayasan ko pa sila. Tapos na yung kontrata ko. Kailang ayoko na nga ayaw pa na ako payagan na umuwi. Hindi na pwedeng kasi namamagang pa ako, pagod na ako sa pagkatrabaho. As yung pa ako pa. Hindi. Takas ako, punta ako ng Philippine Embassy. Sa Philippine Embassy, maganda naman ang buhay ko kasi nag-volunteer ako sa Polo OWA. Doon ko nakikita yung mga runaway na marami talaga. Marami yung mga runaway na mga binugbog ng amo, may mga ginahasa, mga bata pa. Kaya hindi nga talaga advisable na pumunta doon ang bata pa at maganda. Karamihan na nahalay. Bagay ako napunta ako doon, tanda na ako eh. Lapit na ako, mahigit 40 anyos na ako yun. Kaya walang, saka tomboy kasi ako yun. Kaya kaya kong dalhin sa sarili. Pero karamihan doon pag may mga nakita namin na yung nakarating na ako ng Polo OWA na lahat kami ang mga babae kasi sa Saudi merong bahay, yung bahay kalinga. Ang lalaki walang bahay, doon na sa tamang kalsada, walang project ang gobyerno para sa mga lalaki. So karamihan sa mga lalaki na mga runaway, na mga walang trabaho, na iniwan ng mga amo, na pinabayaan ng mga amo, andun na sa mga likod-likod, mga gilid-gilid na mga nakita ko dun sa mga tindahan, mga market, nasa gilid-gilid lang sila. Minsan, pag may naawa sa kanila, may nakukukup na mga residente na ng mga Pilipina dun sa Saudi. Pag naswertehan ng gano'n, may kamag-anak ka dun, may kaibigan ka, kaya mag-join ka sa mga gathering ng mga dasal, yung Christian, minsan doon lang kapakup-kup, yung mga nawalan ng trabaho. Maraming gano'n na mga Pilipino. Pero alhamdulillah, mga babae, may bahay kalinga. So doon ako sa bahay kalinga. So in return ng pamanog ko, syempre, merong kaming accommodation ng mga may bahay nga, mga Pilipina, mga babae. So kailangan namin tumulong tayo sa gobyerno. So kami, ang trabaho ko doon, tumutulong ako mag-alaga sa may mga case na mga na-rape ba na mga bata pa, yung mga kaibahan natin, mga domestic welfare, mga na-rape, ang ganda yung mga bata. Pagka minsan wala na sa sarili, ay nagpapaligo ako, caregiver ako ng mga runaway na naabuso na, yung mga minsan pinapaso ng siguro na-trauma na yung ibang mga kaya di na nawala sa katinuan ba. Tapos yung matagal bago sila hanggang inuwi na Pilipinas, may nalimot na yung sarili nila. Maraming iba naman. Yung panahon na yun, 1990s yun. 1999 ako napunta doon. Nakabalik ako 2000. 2003 nakauwi ako ng Pilipinas. Matagalan umuwi kasi yung pera kasi nagamit ni Arroyo sa sabi, nagamit daw sa kandidato ni Arroyo. Yun sabi ng OWA. Sabi, wala akong pruweba. Yun na ngayon, nangyari na yun na nakikita ko yung mga bata pa na mga pumasok na Saudi na dami ng abuso nun. Kaya maswerte yung ako noon at kaya ko yung sarili ko at pinawaan pa ako ng Panginoon, guided ba. Lagi akong time akong panalangin kasi ang baon ko panalangin lang talaga. Lagi akong nanalangin, lagi akong humingi ng tulong at awa sa Panginoon na gabayan niya ako sa lugar na yun, ang lugar ng mga maraming demonyo. Hindi mo maraming demonyo sa Saudi. Hanggang ngayon, dami nga napapariwara doon. Kasi pagpapasok ka dapat ng ibang bansa, dapat marunong ka sa mga lingwahe doon. Dapat bago ka pumasok doon, dapat muna itong gobyerno natin, bago dapat pupuntahin doon yung mga DX, dapat yung Saudi. So pag-aralin mo na ng kahit 3 months, yung salita ng lingwahe ng Arab. Huwag yung pupunta ka doon na wala kang dala.
Eh, doon nagkakaroon ng problema yung ano, yung communication breakdown. Pag hindi kayo nakaintindihan, galit yung sabihin, mapping mo, sabi, wala raw utak. Yun, doon na nakakaroon ng problema. Kaya dapat, bago sana, hindi lang sana trade test ang gagawin sa mga pupunta ng abroad, dapat, pati yung pag-aralan dapat yung salita ng isang country ka pupunta. Kahit 3 months, bago makaalis yung isang maid, meron dapat na gano'n na pag-aaral ng lingwahe doon. Ako, alam mo, bago paano ako natuto ng Arabic doon, mabuti na, ano, thanks God ako, kasi nung pinalitan ko na Pilipina, naiwan niya yung libro na, ano, yung dictionary naman, mga phrases na salita ng English, Arabic, Tagalog. Sa lalim ng kamang hinigaan ko, doon ko nakita yung naiwan ng Pilipina na sinundan, na pinalitan ko. Kaya, thankful ako at may ganun na naiwan. Kung wala, wala pa uso, hindi pa uso ng Google, hindi pa uso yung ganyan na internet. Saan ako kukuha ng ano? Siguro, sariling sikap ko, mag-aaral ako talaga. Pero kasi, wala kasing pag-aaral ng lingwahe ng kung saan ka pupunta na bansa. Noon, ang trade test na namin, kasi manahe ako. Ang trade test ko, manahe. Yung ano, paano mo tatabasin ng maayos ang tela. Trade test, kung saan ang trabaho mo dun, yung trade test mo. Yun lang, pinag-aralan ko. Pero hindi naman kami sinabi na mag-aral kayo ng salita ng Arabic. At Arabic ang salita doon. Kasi karamihan sa mga madam, hindi alam ang mag-English. Yung panahon kasi na, ako lang ngayon ha, yung panahon kasi nung araw, marami ang, karamihan sa mga madam, hindi marunong mag-English. Tinatanong ko nga sa kanila, madam, bakit hindi nag-college naman yung anak mo, nakagraduate ng college, bakit hindi siya marunong mag-English? Ang sabi naman ni madam, dito sa Saudi, haram, matuto na English. Sabi ko, may ganun? Wala silang subject na English. French meron. French, Spanish, Arabic, Hebrew. Pero maliban sa English, wala, hindi nila ini-embrace ang English kasi galit sila sa Amerika. Hindi nila second language ang English. Pero ngayon, nabaltaan ko ngayon na marunong naman yung iba, kaya pag-aaral na anak nila sa English, sa English country, pinapunta para magdalubhasa ng salita English. So, dapat naman talaga na matuto ng language na English kasi yan ang sa all over the world, yan ang second language, English eh. Hindi na ngayon pagka ni madam yun, sabing ganyan, Masya Allah, marunong ka lang pala mag-Arabic, saan ka natuto? Sabi ko, sa mga anak mo. Hindi ko sinabi na nakadampot ako ng phrases dictionary dun sa yung naiwan ng Pilipina. Hindi ko nalimutan kung pangalan ng Pilipina na yun ang pinalitan ko. Hindi ko sinabi na may libro ako ng ganun. Pero yung libro na yun, tinatago ko yun para hindi, wala nakakaalam na gumagamit ako ng libro na yun. At least